podcast about science, technology, and society. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating topic for today's video, let me introduce my members first, our members of this podcast. So, I am Mahara. Hi, I'm Fabulous Nicole. Hi, I'm Anne. And I am Marian Joy. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba nakakaapekto ang isang bagay para sa atin. So, alam naman natin na ngayon, di ba, sa panahon natin ngayon, marami na usong mga recent trends. And, isa na dito is yung information age or yung paggamit natin ng technology. So, marami itong epekto sa atin bilang tao, and naapektuhan nito yung kung paano tayo magtrabaho, mabuhay, and paano tayo makikonnecta sa ibang tao. And para pag-usapan natin ang tungkol dyan, magkakaroon tayo ngayon ng isang guest. Siya ay isang third-year student din mula sa LSPU, and he's taking a Bachelor of Secondary Education, major in Science. So, let's welcome Mr. Rainier Clave. Hello po, good afternoon. Ako si Mr. Rainier Clave. I'm 20 years old. As introduced, I am a BSc third year science major and currently at LSP, Regional Campus. Yan, so, kamusta po kayo, Mr. Rainier? Ano naman, I'm all good naman. Still processing sa paggawa ng thesis. As a second year student, kamusta po ba maging third year? Well, pag hindi naman siya karang kahirap talaga. Wow! Hindi naman, kasi isa din talaga doon is yung time management nyo. Doon lang yun yung mahirap, time management. Tsaka pati, mabait na pro. Ayan, so magsimula na tayo agad, huwag na natin patagalin pa. So, Mr. Rainier Clave, ang una kong tanong sa inyo is, what is information age? For me, information age is the evolution of technology throughout time since 21st century. Kumbaga, from a simple engine to a complex microchip. Tama yun. So, yung information age din kasi is di ba parang siya, yung mga modern technologies ngayon, di ba, like computers, cellphones, and even the internet, di ba? So, parang kasama din siya din sa mga information age na meron tayo ngayon sa generation natin ngayon, right? Yes, so ayun na nga. Dahil sa information age na ito, so marami na tayong nakuhang mga ideas, kaya tayo nag-evolve ngayon as humans. Patuloy tayo na nagkakaroon ng progressive evolution na umabot na sa point na ang dali na ng lahat ng bagay sa atin. So, ayan. Yan, so, totoo yan, Nicole. Ngayon, makikita naman natin na gamit na gamit talaga yung information age, lalo na sa pag-aaral, di ba? So, kayo po, Mr. Rainier Clave, so sa tingin niyo po ba is yung information age po ba or yung the modern technologies ay nagagamit niyo siya ngayon sa pag-aaral niyo? Gamit na siya? Yes, gamit na gamit siya, especially pag paggawa namin ng presentation, pag-meet namin. And since science major kami, ngayon pinag-aaralan din namin yung electricity and magnetism, gagawa kami ng mga complex na machines or yung platforms ng kada machines. Like kung paano nagana yung isang engine. Curious lang, Mr. Rainier, kasi kami as Bachelor of Elementary Education, kasi hindi talaga kami ganun sa more on science. So, kayo ba, can you at least give some more information sa amin about sa science and also yung mga pinag-aaralan about the technologies? Well, ang pinag-aaralan talaga namin doon sa electricity and magnetism is kung paano nagpo-flow yung electricity through metallic conductor and to produce friction, energy, and power. Kung paano nagkakaroon ng let's say yung electric fan, paano yan naikot, and ano yung nagpapaikot, gaano kalaki yung energy yung nagpapaikot. Ganon din yan sa sa karamihan ng mga machineries. So, ayun naman. So, ang dami natin talagang matututunan at makukuha sa information age.
So, kayo ba guys? Baka, alam mo, gusto Yeah, so, ano. all I can say is, ayun, makikita talaga natin na kahit saan tayo tumingin, kahit saan tayo pumunta, makikita talaga natin yung yung progress ng technology sa atin, di ba? So, ayan, from electricity, kahit nga yung mga bagay na hindi na ginagamitan ng electricity, di ba? Ayan, ayun. And isa din siguro sa mabibigay kong example sa information age is yung paggamit din natin ng metaverse. Di ba? Na lahat naman tayo, alam naman natin na, aminado tayo lahat na gumagamit tayo ng metaverse. Papa social media man yan, or kung anong platform na makikita natin. Nagamit na talaga natin siya. Kasi yung information age, sobrang broad niya talaga, as in lahat na hawakan niya. And siguro, alam natin lahat na meron din siyang apekto sa atin. So, Mr. Rainier Clave, ano sa tingin mo yung mga nakaka-affect sa information age? Or how does information age affect us as a person? Well, isa doon is pinapadali na yung buhay natin. Kumbaga, technology is a tool that evolves through time. And isa din na complex idea nito is yung ating use of AI technology. Yes. Kung ngayon kasi, pwede ka talagang gumamit, di ba, example natin is yung Canva. Pwede ka na lang mag-search doon ng PowerPoint mo, then in instant, meron ka na agad doon. And then, sa naman, yung printer, isa yun sa evolution na from a simple mechanics into a machine. Di ba dati, mga unang printer is stamp. Kumbaga, pinaano siya, parang ginagano. Manual. Ngayon, machinery na siya. Isang pindot na lang or more. Less than 10 pindots na lang. Hindi ka natin mahirapan kasi di ba yung printer ko yun is super convenient lalo sa ating mga student ngayon. Lalo na si Sir Rainier kasi po si Sir Rainier ay he is third year college. So, meron na niyan mga thesis, mga lalo na science sila, more on thesis talaga science. At tama po ba ako, sir? Yes. Ayun. Ayan. So, Mr. Rainier, since nabanggit mo po yung AI, meron po akong follow-up question. Do you think na yung AI ay mas nakakatulong sa atin or mas napapabagal nito yung evolution natin as humans? Well, it depends on how we use it naman. Kasi, una, AI is made by humans. Gawa natin yan ng mga matalinong natin. So, isa talaga siyang technological tool. Kumbaga, pag hindi natin yung in-embrace, edi parang hindi natin in-embrace yung evolution ng natin, ng buhay natin. And isa din doon, pag sabihin na natin ginamit mo yun through an assignment para mabilis kang matapos, pwede naman, kasi nga, it's a tool. Pero pag ginamit mo siya as a way to make things way easier in a point na wala ka talagang natutunan, ayun na yung abuse of technology, abuse Kasi of AI. Marami ngayon gumagamit ng AI, especially diba sa mga essay. Meron kasi mga student na pag hindi nila alam yung question, they will use AI to answer that yung pinakamahirap na question. Kasi parang unfair na yun kasi meron ng AI. So, bakit mo pa siya gagamitin doon kung kaya naman ng knowledge mo? Kumbaga, wag tayong babase lang lagi sa AI, diba? Kasi yung AI ay hindi na siya, para for me kasi hindi na nakakatulong yung AI kung gagamitin mo pa siya sa mga essay, mga ganon. Kung sa editing naman, okay siya, kaya siya. Lalo na yung sa mga tao na hindi talaga sila good, diba, sa editing. Hindi talaga sila magaling sa editing is napaka-convenient talaga ng AI. Pero when it comes to essay, yung sa mga written works ba, ganon, diba? Parang hindi na maganda na gamitin ng mga student yung ganito kasi ayun na, parang hindi na nila nagagamit yung knowledge, diba? Sa akin kasi, pag nagawa ako pag meron kaming assignment na documentation, ang ginagawa ko is, magkakonduct ako ng research. And next kong gagawin is, gagamit ako ng AI technology para i-check yung grammar ng ko. Doon mo masasabi na AI tool talaga siya. Pero pag ginawa ko naman is, kunyari nag-ask ako ng question sa ChatGPT ng certain question na ako ang sasagot. Pinadalingan na yung buhay ko, kaso ang ginawa ko naman, hindi ko siya binasa. Hindi ko siya inintindi, basta ko naman siya pinis. Mag-lead pa yun sa AI detection, causing my grades to fail. So,
Sa'yo din talaga kung gagamitin mo siya ng napakatyaga. Kasi pwede mong gawin ngayon, pagkatapos mo mag-AI ng ChatGPT, pwede mo i-humanize, then ipe-paraphrase mo, then tsaka mo ipe-paste sa assignment mo. Ganun. Pero hindi mo siya naiintindihan. Hindi ka natuto, pero dumaling na yung buhay. So, parang kaya nagkakaroon lang din ng disadvantage yung paggamit ng AI kasi parang nagiging masyado tayong dependent doon. Imbis na gamitin natin siya para makatulong, parang ang nangyayari is nawawala na yung parang essence natin as a tao na imbis na yung tayo yung nag-iisip, inaasa lang natin dun sa AI yung pwedeng maging natin, ng isip natin. Tama ka dyan, Miss Marian. So, sorry nga, my next question naman is, ano nga po ba yung mga challenges or yung mga challenges ng information age sa atin, lalo na sa atin na students? For starters, yung sinabi nyo kanina is na-abuse natin yung technology. Isa din doon kasi throughout this time na because of AI technology, parang bumabagal yung processing of thinking natin. Di ba mga students relying on AI technology, hindi nababawasan yung natututunan nila. Ang mangyayari is, maganda yung makuha nilang grade sa written work. Pero pagdating sa, let's say, recitation, pwede silang mablank state. Kasi hindi na-practice yung utak nila kung paano mag-process ng tama. Gawa ng AI technology. Yes, tama ka dyan, sir. And isa pa sa mga magiging challenges din kasi ng information age or yung kanina na topic natin is about sa AI. So, kasi tayo as a student, kung lagi natin gagamitin yung AI sa mga words natin, so, paano natin siya ma-adapt in the real world, di ba? So, kung gagamitin natin siya in the real world, parang wala na rin tayong natutunan sa pag-aaral natin sa college or kahit sa high school, since high school ay gumagamit pa rin tayo ng AI, parang wala tayong natutunan sa mga pinag-aralan natin kung hanggang makatapos tayo ng pag-aaral ay gagamit pa rin tayo ng AI. So, paano natin siya ma-adapt sa real world, di ba? Kung sa AI lang tayo bumabase lahat ng sagot sa mga assignments natin, sa mga projects, di ba? At saka, sa paggamit kasi rin natin ng AI, parang ang naapektuhan dito is yung critical thinking natin. Imbis na ma-practice natin yung critical thinking natin, parang mas nagiging mababaw na lang siya. Kasi, ayun nga, masyado na lang tayong nakadepende. Hindi na natin masyadong nagagamit yung utak natin sa pag-iisip. So, ayun, parang, kumbaga, pumupurol na kasi hindi na nga nagagamit yung critical thinking. Tama ka. Ayan. So, may dagdag ako dyan, So, one of the challenges ng digital shift is yung hindi inequality ng paggamit ng mga tao ng technology. Lalong-lalo na sa mga tao na mahihirap, yung mga hindi sila masyadong nagkakaroon ng resources para ma-afford nila yung ganong technology. And then also, yung inequality between the younger generation and the older generation. So, most of the older generations, lalo na masasabi natin yung mga ages from 50 and up, hindi na nila kaya yung pagpaprocess kung paano gamitin yung technology. Lalong-lalo na wala namang ganon nung panahon nila. Diba? Siguro idagdag ko rin sa challenges ng information age, no, na in terms of using social media naman, na sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, we are fond of using social media talaga, na bawat kibot talaga natin is halos lahat sa atin meron social media. So, naiisip ko challenges na meron tayo ngayon is yung data privacy ng isang tao, na kung saan we expose ourselves too much sa social media, na even yung pinakamaliit na detail na nangyari sa buhay natin is minsan yung iba is pinopost talaga. So, parang sa atin, ini-expose natin yung sarili natin sa lahat ng tao to the point na nawawalan tayo ng privacy dito. Yes. And then, add ko lang yan, yung number one problem actually sa social media, which is yung cyberbullying. So, can we all agree na lahat naman tayo ay nakakita or naka-experience na niyang cyberbullying na yan? To the point na merong magme-message sa atin, merong mga pinupost tungkol about sa atin, na hindi naman natin masasabi na totoo, pero nasasaktan pa rin tayo kasi nga nakakakita yung ibang tao ng tungkol sa atin na masama.
Yes, tama ka dyan, Miss Nicole. So, kagaya na nga rin ng iba, yung iba kunyari, hate ka nila. Gagawa sila ng another dump account para masiraan ka nila sa ibang account. Kumbaga, para hindi mo makilala na sila yon na sinisiraan ka nila. So, marami din talagang bad effects ang social media sa atin. So, lalo na ngayon na cyberbullying, madami yan, lalo na ngayon na usong-uso niya na kahit yung mga bata, di ba, gumagamit na sila ng social media. So, makikita nila yung mga gano'n na, pwede pala yan, pwede pala namin gantuin si ganto, kasi galit kami sa kanya, patatamaan namin. Lalo na ngayon yun, di ba, may mga notes, di ba, usong-usong yan ngayon sa messenger. Yung, kumbaga, sa notes, kapag hindi nila ma-direct sa tao, is ginagamit nila yung notes bilang Pagpaparinig. Yeah, tama. Pagpaparinig, pagpapatama doon sa isang tao. So, syempre, ikaw, as a person na, kunyari, ikaw yung, feel mo na ikaw yun. Kumbaga, pinapatangaan ako nito. Sige, mag-no-notes din ako. So, parang ganun din na lang yung nagiging sense, di ba? So, ayun. Nauuso din ngayon yung mga call-out post, no, na kung saan parang ine-expose yung isang problem ng isang tao. Na kung saan, kung ikaw, for example lang ha, si Nicholas may nagawa siyang mali. So, ako, parang inis na inis ako sa kanya to the point na gusto ko siyang i-call out sa isang post sa Facebook, no, na parang i-expose ko lahat ng ginawa niyang mali talaga. And that point is parang hindi ko talaga iniisip kung magiging uncomfortable ba yung mga FB friends ko doon and kung paano yung makaka-apekto sa buhay ni Nicole na nakagawa din sa akin ng kamalian. So parang ang complicated niya lang din. So, kayo po ba, Sir Rainier, about social media, do you ever experience the bullying sa social media ba? Or kung, kunyari, yung mga parinig lang, mga ganon. Well, hindi kasi talaga ako pala gamitin ng Facebook kayo. Kumbaga YouTube lang. Private nila, diba? Hindi din. Kumbaga, pag nag-ano kasi ako, naka-YouTube lang ako madalas. Nagawa na lang ako pag-Facebook pag may gusto akong kausap. Tapos, pero minsan napapansin ko yung iba kong mga classmates pag meron kami disapproval sa classroom, nagpaparinigan nga din sila sa IG or sa Messenger. Which is, for me, it's a bit childish na. Kasi nga, as an adult, then, pwede naman natin talaga sabihin yung natin. Hindi na natin kailangan kasi minsan nakakarinig ako sa classmates namin, nagpapa-open forum pa kami. Ba't magaganon pa tayo? Pwede naman mag-usap yung... Kasi pag nag-ganon, pag sinabi mo yung kwento mo sa iba, tapos di naman sila kasali, edi chinismiss kayo. Yes, tama. So, for me talaga, hindi ako nakaka-experience ng bullying through online or cyberbullying. Pero, physical, naka-experience ako nun. Yun lang. Miss Nicole. Ayan. So, ang dami nating napag-usapan about challenges, So, ngayon naman, pag-uusapan naman natin, Mr. Rainier, ano po ba sa tingin nyo ang magiging future na itong information age? Well, ngayon kasi, sa age natin, meron na tayong, or sa time natin, meron na tayong mga chips na halos, hindi nakita ng naked eye, kailangan na ng microscope o di kaya, eye enhancement. Sa tingin ko, sa future, nagagawa natin yung mga, let's say, data gathering ng mas madali, mas mas precise. Hindi kagaya ngayon. Kasi pag mag-gather ka ng data ngayon, gulo-gulo, lalo na pag, sa Google, nag-search ka ng isang certain question, hindi ka agad masasagot. Pero sa ChatGPT, di ba, nasasagot agad? Kaso, ang problem naman sa ChatGPT is yung resources. Nadali ako ng data nun. Hindi ko tinatamay magawa. Tinubukan ko magtanong sa ChatGPT. Sila din naman kasi. Hindi makagaya na lang. Bumagal pa ako maggawa. So, ginawa ko yun. Tapos napansin ko, yung mga sinasabi pala ng ChatGPT, nakarely lang siya on a personal opinion galing sa internet. Kumbaga, hindi siya, let's say, hindi siya properly proven, which is the disadvantage of our technology today. So, ang sa akin, sa future, baka magawa nila yun ng paraan. Magkaroon tayo ng AI technology na magkaroon ng precise information and accurate data. Ayan. So, thank you, Mr. Rainier. So, another question, tungkol sa future pa rin.
Do you think na matitake over tayo ng AI kagaya ng mga sinasabi ng ibang mga sa internet? Do you think na mapapalitan nila yung work ng mga humans, or sa tingin mo kaya pa rin ng humans na makipaglaban sa mga AI? Well, pag kasi, di ba, ngayon, mayroon tayong artificial intelligence ng AI. Ang nun, emotion, ayun yung hindi lang napoprocess pa ng mga nila, let's say CPU, ganun. Hindi pa rin nila napoprocess. So, tendency sa ating teachers, halos impossible talaga na magkaroon ng AI teacher. Pero, pwede magkaroon ng AI study buddy. Yung ganun. Kumbaga, katulong nyo mag-aral. Pero ang teacher kasi talaga, merong emotional support. Ayun ang hindi mabigay-bigay ng technology. Kasi kung ano lang yung itatanong mo, ayun lang yung kayang ibigay ng technology. Sa atin, hindi talaga mapapalitan basta-basta. Probably, siguro years, decades, bago mangyari. Tama dyan. Kasi, para sa akin, kumbaga, yung, kagaya nga ng sinabi ni Mr. Riner kanina na hindi mapapalitan ng AI ang knowledge na meron ng isang tao. Kumbaga, yung AI, ay nga, sabi nga kanina, is limit lang baga, yung mga alam ng AI. Galing din naman kasi sa tao yun. Kasi, and yung mga knowledge kasi natin is, nagmumula rin sa sarili nating isip, and syempre yung ibang experiences na hindi kayang ibigay ng AI, di ba? Ayun, so, para rin sa akin, sa future, I think hindi naman talaga tayo mapapalitan ng AI o hindi tayo matitake over ng AI. Siguro yung mga gamit na kagaya ng mga cleaning equipments, di ba ngayon meron na uso ngayon yung, ano tawag din yung bilog, yung self-cleaning self-cleaning vacuum, di ba, uso yun ngayon. So, ayun, siguro dun lang siguro natin magagamit yung mga AI. Pero, pag kung sasabihin natin na yung mga teachers, mga workers, sa mga office workers ay mapapalitan ng AI, I think hindi kaya ng AI. Ayan, so another question. So, sorry, marami tayong questions. Naghanda kasi talaga kami for this. Kasi meron ako nabasang article about the architectures naman. So, sabi nung article, within 30 years or mas mababa pa sa 30 years, may possibility na hindi na kailanganin ng mga tao ng architecture kasi nandito na nga yung AI. Sinasabi doon na mas efficient gamitin yung AI kaysa sa mga architectures, and lalo sinasabi din doon na parang kailangan nang tanggalin yung courses ng architecture sa bansa natin since nga kaya naman ng AI gawin yun. Do you think tama yun, Mr.? Well, ang AI kasi mabilis mag-process yan. Kumbaga saglit lang, yung bibigay agad din sa question mo. Depende rin sa bilis ng internet mo. Ang din kasi, pag totoong tao yung architect mo, is yung interaction yung dalawa, kumbaga pagkakasundo mo. Kasi pag AI lang kinausap mo, kailangan mo yan fully detail. Paano pag architect? Architect kasi may experience, ibig sabihin, may reference sa gusto mo. Mas madali yung usapan. Sa AI, kung ikaw matyaga ka, ilalagay mo kung ano yung gusto mo, itatype mo lahat. Tatype mo lahat. Lahat ng detail na gusto mong mangyari. Pag architect, sabihin mo, gusto ko niyan, gusto ko nun. Okay na. Ganun lang. Ayan. Thank you so much, Mr. Rainer. So, guys, meron pa ba kayong questions? Others sasabihin? I think wala na. Ayan. Yung mga binigay ni Mr. Rainier ay super detailed na may matututunan talaga tayo sa information age, diba? Lalo na siya ay isang student ng Bachelor of Secondary Education, major in science pa, diba? So, tamang-tama yung topic sa mga knowledge na meron siya. Ayan, diba? Ayan. So, let's end na this discussion. So, ayan. Nagpapasalamat po kami sa pakikinig muli. Tutukan po natin ang ating sarili. Maraming salamat po, Mr. Rainer M. Travis, sa pagsama sa amin. Ayan. Thank you guys for listening. Bye!